Maayong buntag sa tanan, alang sa pagbasa sa pulong sa Ginoo manindugtang tanan. Our scripture reading this morning is taken from the book of Matthew, Matthew chapter 6, verses 19 to 24. I am reading with the New Living Translation. 19. Don't store up treasures here on earth where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Your eye is like a lamp that provides light for your body. When your eye is healthy, your whole body is filled with light. But when your eyes is unhealthy, your whole body is filled with darkness. And if the light you think you have is actually darkness, how deep that darkness is. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. This is the word of our Lord Jesus Christ. You can now be seated. Thank you. Salamat sa pagbasa. Ayong buntag sa tanan. Another day that the Lord has made. Nag-gather na punta to worship God in spirit and truth. Unang gusto ko lang muna magpasalamat sa Ginoo at sa mga prayers. Kaya tindog yung ko diri karong buntag, no? Yesterday medyo talagang I was under the weather. Kumbaga, samahan ng pakiramdam ko kahapon kasi mukhang na-virus ako doon sa aming medical mission doon sa GovGen last Friday. Kasi doon style nila, bago yung mga patients, bago magpunta sa doktor, pinapa-counsel muna. Mayroong counseling, pre-consultation counseling muna. Kasi daw, minsan yung mga iba, yung sakit, ano lang di ay, huna-huna lang di ay ba? Hindi naman talaga physical na sakit. O kumbaga emotional lang. So, counseling muna para medyo sila ba? Ma-console yung ilang mind and spirit. Ang mali ko, hindi ako nag-mask. Puro may sakit yung mga kinakausap. Tapos hindi ako nakapag-mask. So, parang na-virus ko. Natakda, especially senior na ta. Medyo kuha na yung immune system. Madali nang maapektuhan. So, thank the Lord na praise God na okay na ngayon at na-improve na yung akong pagbati. So, today, patuloy tayo sa ating pag-aaral tungkol sa ating relasyon kay Jesus. Okay, yung mga topics natin na nagdaan all have to do with our relationship with Jesus. Okay? But before we go any further, manalangin muna tayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat muli sa umagang ito, sa isang pagkakataon na muli kami ay magkatipon sa iyong kapangalan to worship you in spirit and in truth and hear what you want us to hear today. Ikaw ang mangusap, Panginoon, sa oras na ito. Ang iyong banal na espiritu ang gumabay sa lahat ng sasabihin at buksan mo ang aming mga puso at diwa upang maunawaan ang mga katotohanan na gusto mong maunawaan namin at maisapamuhay upang lalong lumalim ang aming relasyon sa iyo
so that we will be worthy of our calling, and we will be able to truly abide and live in accordance with the purpose that you have placed us in this world and in this life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So ito na yung 7th of the series, no? The last of the series nung ating topics, no? Reviewin lang natin sandali, no? Started with know Jesus, no? Nag-umpisa with know Jesus, and then sumunod, love Jesus, and then abide in Jesus, serve Jesus, proclaim Jesus, obey Jesus nung Sunday. And today, treasure Jesus. Now, ito na yung magra-wrap up, no? This actually wraps up everything, no? Sa treasuring Jesus. Ano ba ibig sabihin nung to treasure Jesus? What does it mean that we treasure Jesus? No, gawin natin kayamanan si Jesus, no? Siguro umpisahan natin by defining and understanding what treasure is, no? Medyo para alam natin where are we at, no? Magka-anuhan tayo ng ating parameter, no? What is treasure? Now, titingnan sa dictionary, marami tayong makikitang definition ng treasure, no? When you look at the word treasure in the dictionary, marami tayong kung ano-anong mga definitions makikita diyan. But there is one very overarching or outstanding na bagay na makikita natin when it comes to treasure. And that is, it is something of high value or importance. Diba? Something na napakataas ng value at ng importansya sa buhay natin. So much so that one would be willing, no, to risk or give up other things or spend all his energy and effort in order to get it. Di ba? Di na yung mga nagte-treasure hunting. Di ba? They will go to all that trouble, no? Mapa, di ba? Pagkatapos, aakyat na kung saan-saan, no? Magpapakahirap, siguro gagastos ng gusto para sa mga equipment, para makita kung nasaan yung treasure, no? Talaga lahat ng kanilang energy, lahat ng kanilang mga efforts talagang ibubuhos doon para lang makuha yung treasure, no? So ganun ka-importante, ganun ka-valuable yung treasure, no? So talagang pag sinabi mong something is a treasure para sa iyo, talagang napakahalaga, wala nang ibang mahalaga o hindi yon, di ba? Pag sinabi treasure mo yung husband mo, treasure mo yung wife mo, di ba? Pag treasure mo yung anak mo, or treasure mo yung career mo, treasure mo yung pera mo, treasure mo yung negosyo, ibig sabihin, yun napakahalaga nun, no? Or yun ang pinakamahalaga sa buhay mo. And lahat ng mga energies mo, lahat ng mga pangandoy mo, tama ba yun? Mga pangarap mo, towards doon sa bagay na yun, no? Doon talaga nakafocus yung buong yung buong buhay mo, so to speak. Okay? Kaya nga, yung mga nag-hunting, some even lose their lives, di ba? Ang daming mga namatay dyan sa paghahanap ng treasure, eh. I remember nung nasayin ako somewhere sa Agusan, no? May mga magpupunta dyan dito sa, may mga gold, dyan, sa Combal, no? Yung mga naghuhukay ng ginto, ang daming maghuhukay dyan, ang nahuhukay nila, imbes na gold, kalansay, buto, nung mga dating naghukay before. Kinamatayan nila yung paghahanap ng gold, no? Kasi sa kanila, parang they treasure yung gold na makukuha nila doon. Okay? So talagang buwis buhay, kumbaga, no? When you look for treasure, sabi nga sa Tagalog, buwis buhay yung paghahanap ng treasure, eh. Okay? At sa scriptures, may mga sinasabi si Jesus tungkol sa treasure. Mayroong treasure parable si Jesus na pwede nating tingnan, no? What does Jesus say? At ito, kinumpare niya yung kingdom of heaven sa treasure. Tingnan natin, Matthew 13, 44 to
46, ang sabi dito, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. Oh? Again, sabi, when a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Ay, yung isa, nakakita siya ng treasure sa isang lupa. Tapos ginawa niya, binili niya yung buong lupa. Oh? Binili niya yung buong lupa para lang makuha niya yung treasure na nakalibing doon sa lupang yun. No? Tapos yung isa, anong ginawa niya? He sold. No? Sold all that he had. Lahat ng meron siya, binenta niya para lang mabili yung lupa na yun. Ganon din itong isang nakakita ng pearl of great price, no? Fine pearl. Sabi niya, nung nakita niya yung pearl of great value, he went away and sold. Ganon din, binenta lahat nung meron siya para lang mabili yung pearl na yun. So ganon katindi ang obsession ng tao when it comes to treasure. So, it is tayo ngayon, kung tayo tinetreasure natin si Jesus, ganoon din dapat yung attitude natin. We are willing to give up everything para lang matreasure natin si Jesus, para lang ma-nurture natin yung ating relasyon kay Jesus. Kung ano man yung maghihinder, kung ano man yung makakaabala, or will go between us and Jesus, willing tayong i-give up yun. Willing tayo talikuran yung mga yon kung si Jesus ay treasure para sa atin. Okay? At isa pang sinasabi ni Jesus about yung relationship na ito ay tungkol sa discipleship. When he was teaching about discipleship, in-emphasize niya rin yung point na ito, yung giving up everything. Tingnan mo sa Luke. Tingnan natin sa Luke. Let's look at Luke. Ay, bakit ayaw mag-move? Ayun. Luke 14, 25 to 27 and in verse 33. Ang sabi roon, now, great crowds accompanied him, and he turned and said to them, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. So, therefore, sa verse 33, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. Pakibigat na mga na requirement para maging disciple ni Jesus, no? So we can surmise na dito, no, that the way to treasure Jesus is actually to be His disciple. You get that? The way to treasure Jesus is simply to be His disciple. And to be a true disciple, it will entail, again, yung dinaanan natin, to be a true disciple, it will entail knowing Him, loving Him, abiding in Him, serving Him, proclaiming Him and obeying Him, yung mga pinagdaanan natin topic. So hindi na natin isa-isahin ulit yun, no? Kasi kung ulitin natin yun, maghapon tayo rito. Ulitin pa natin yung mga topics na yun, no? You just review yung mga nagdaang topics. Okay, so yun ang implications ng pagiging disciple ni Jesus, which is actually a way of treasuring. The best way to treasure Jesus is to be a true disciple and a good disciple of Jesus. Okay? At si Apostle Paul, no, alam na alam ito. Gets na gets ni Apostle Paul ito eh. Tignan mo, sinabi niya, sinulat niya sa mga taga-Pilipos. What he wrote. Teka, sorry. Meron yatang na-miss out, no?
Okay, at yung isa pang mahalagang maintindihan natin, no, na bagay tungkol sa relationship kay Jesus, as hindi si Jesus na isa lang sa mga ibang. Ibig sabihin, mayroong tinatawag na all qualifying alternative when it comes to Jesus. Ibig sabihin, either he is or he is not. Either it is Jesus or nothing. So kaya sabi niya doon sa Matthew 12:30, whoever is not with me is against me, who does ever gathers with me, does not gather with me scatters. So pagdating kay Jesus, walang middle ground, kumbaga walang fence, walang gitna. Ano yung sabihin na, wala ako diyan, okay lang ako, hindi ako kwan. Pag hindi ka okay kay Jesus, kaaway ka. Ganun lang kasimple yun. It's either you're for Him or against Him. Hindi mo pwedeng sabihin, neutral ako kay Jesus. If you are not for Jesus, hindi ka neutral, kaaway ka. You get that? So walang ifs and buts, ibig sabihin na ano lang yan, dalawa lang talaga. It's always two. Kaya nga lalaki at babae, yung ginawa niya eh. Di ba? Yung gawa ni Lord, lalaki at babae, dalawa lang, walang middle ground, walang tawag rito. Walang vague, no? Walang malabo. Walang hazy. Klaro. Ito or ito lang. It's either Jesus is Lord or Jesus is not your Lord. Or ganun lang yun. No? So, for or against lang tayo. Either kay Jesus ka o hindi ka kay Jesus. Ganun lang yun. Kung sa iba ka, automatic, kaaway mo si Jesus. Kung may iba kang sinusunod, meron ka ba ibang pinapanginoon, may iba kang Lord, then you are an enemy of Jesus. Okay? You are not for Jesus. Okay? So balik tayo doon sa sinasabi natin kanina na si Paul, gets niya yung cost or yung implication of what it means to be a disciple of Jesus and to treasure Jesus in his life. Sabi niya sa Philippians chapter 3, verses 7 to 9, no? But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them rubbish, in order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. No? Can we do a poll? Kaya ba nating maging poll? No? Ang bigat, ano? Pero there's no other way. Ano sabi niya? Lahat ko, ano yung meron siya, ano man yung credit na meron siya. Sino ba si Paul, di ba? He was an educated Pharisee. Ang taas nung kanyang stature doon sa sa religious organization nung panahon na 'yon, no? He was a leading scholar ng kanilang relihiyon, no? Doon sa sa hierarchy nila kumbaga ngayon, no? So, yung credentials niya hindi basta-basta. Siguro kung may mga PhD lang diyan, no? Lahat na ng classic PhD meron si Paul sa theology, no? Pero sabi niya, I count them all as rubbish, no? Sabi niya, I suffer the loss of all things and count them as rubbish, no? Basura lahat 'yan. Ano man yung meron ako, ano man yung mga naka-attach sa pangalan ko ng mga doctor of so and so na 'yan, ano man yung mga na-achieve ko sa buhay ko. Sabi niya, baliwala lahat 'yan, sabi niya. Basura lahat 'yun eh. No, basura lang lahat 'yan, sabi ni Paul. Para lang for what? That I may know Christ, no? For the surpassing worth of knowing Christ my Lord, for whose sake I suffered the loss of all things. So ganun katindi yung pagkaunawa niya of how important Jesus is to his life. Ganun din ba ang pananaw natin kay Jesus? Ganun din ba ang attitude natin sa ating relasyon kay Jesus, that we are willing to give up everything just to know Him and just to be found righteous in Him, no? Ayan, no? That
ano yung sabi, not having a righteousness of my own that comes from law. Kasi akala nila noon, magiging righteous sila pag sunod sila sa balaod. Sundin ko yung mga batas, lahat ng 1, 2, 3, masunod ko lahat ito, perfect ito, hindi ako naggaganito, hindi ako naggaganito, di ba? Katulad na sa EMS, no? I fast how many times a day, I pray morning, noon, and night, itong oras, talagang stricto. Kalula, magiging matuwid sila sa ganong paraan. Pero sabi niya, wala lahat yun. No? Useless, kumbaga, useless lahat yun. No? That I may know Christ lang. No? So, yan ang isang dapat naintindihan natin when it comes to treasuring Jesus. That is what it means to treasure Jesus. Walang ibang mahalaga kung hindi siya sa buhay natin. Okay? So, hindi ibig sabihin, nung sinabi ni Jesus, hate his mother and father, hindi naman hate, yung binasa natin kanina, na hate father, mother, or kapatid. Hindi ibig sabihin na talagang i-hate mo, na pababayaan mo, or i-disregard mo, hindi mo naaalagaan yung parents mo, o magulang, o kapatid mo. Dahil kakasunod ka ni Jesus, sasabihin mo, pabayaan ko na lang yung anak ko, bahala na sa buhay niya, dahil susunod ako kay Jesus. Hindi ganoon ang ibig sabihin, no? Ibig sabihin lang, when it comes to Jesus, parang hate. When you compare your relationship with Jesus and your relationship mo with your family, parang hate ang dating. Ganun, dahil sa tindi nung level nung relationship mo kay Jesus, lumalabas kung i-compare mo yung relationship mo sa pamilya mo, parang hate na. Parang figure of speech yun eh. Hindi yun literal na magagalit ka, you will hate your parents or kapatid, no? Yun nating maintindihan do sa term na yun ni Jesus, no? Kasi yung language sa Bible, minsan pag plainly binasa lang natin, hindi natin inintindi yung context ng pagkasulat noon, nami-mislead tayo. Akala natin, tinuturo ni Jesus na maging irresponsible ka ng magulang, kapatid o anak. No, that's not the point. Kasi pag tayo kay Jesus, mas lalo tayo magiging responsable dapat na na kapamilya di ba? Dahil nga, aalagaan natin yung ating mga mahal sa buhay, hindi dahil lang hindi for any other reason, but because mahal natin si Jesus. We do it as unto the Lord. Di ba sabi, whatever you do, whether you drink or you eat, you do it all for the glory of God. So gagawin natin yung aalagaan natin, mamahalin natin yung pamilya natin, not for any other reason, but as an expression of our love for God. So dapat ganun yung attitude, hindi yung, mahalin ko itong anak ko kasi pagtanda ko, yung mag-aalaga sa akin. Hindi, maling konsepto yun, no? Sa mga parents, maling reasoning yun. Kaya aalagaan ko maigi yung anak ko para pagtanda ko, siya naman ang mag-aalaga sa akin. That's not how God designed it. Hindi ka mag-aalaga ng anak mo para pagtanda mo, siya naman ang hindi. Dahil pagtanda niya, siya naman ang mag-aalaga sa anak niya. Ganon dapat. So, hindi yun. So, ang purpose, kaya natin gagawin yun, is because sumusunod tayo sa Panginoon. Ganon dapat palagi ang mindset natin. We do what we do out of obedience, out of love for God, out of honoring God. Kaya natin ginagawa yung ginagawa natin. Kaya dapat ang question, lahat ng ginagawa natin, ang primary, overarching question kagad natin, ito bang gagawin ko na ito magbibigay ng honor sa Panginoon? Well, what I am about to do or what am I about to decide will bring glory and honor to God. Pag hindi natin masasagot ng maliwanag yon, na medyo kailangan siguro pag-isipan natin yung ating gagawin. No? O hindi natin masasagot ng diretsa na itong gagawin ko ay makakapag-honor sa Panginoon pag-isip, siguro, think twice. No? Think twice. Okay? So, bago tayo tumungo doon sa main passage natin, no? Haba-haba intro, kasi maiksi lang actually yung ating main passage Meron pa akong gustong i-share, no, na tanong, no? What do you think is the most important question ever asked and which every human being would have to confront?
Ano sa palagay mo yung pinakamahalagang tanong na naitanong at kailangang i-confront at kailangang sagutin ng bawat tao? At yung sagot doon sa tanong na yon will determine your eternal destiny. Yung sagot mo sa tanong na yon, magdedetermine kung saan ka mapupunta. Alam niyo yung tanong na yon? You know what kind of question? Anong question yon? I'll give you a clue. Ang nagtanong nito is a man named Pontius Pilate. Sounds familiar? Have you heard that name? Pontius Pilate? Sino nakarinig na ng pangalang Pontius Pilate? Sino? Pakitaas ang kamay. Narinig na yung pangalang Pontius Pilate. Okay? Sino si Pontius Pilate? Siya yung governor noon nung time ng crucifixion ni Jesus, di ba? Dinala doon si Jesus kasi siya yung Roman governor. Kasi yung mga religious leaders na gustong pumatay kay Jesus, di ba? Gustong patayin si Jesus dahil he was daw committing blasphemy. Dahil nagkiklaim siyang son of God or king daw siya, king. So, nagseselos actually. Nai-insecure lang itong mga religious leaders sa kanya, kaya gusto siyang ipapatay eh. Di ba? Kaya siya pinapako sa krus eh. Eh yung mga Hudyo, yung mga Jewish religious leaders, since they were under the rulership ng Rome, under Roman rule noon, yung Judea, yung Palestine, no? So, wala silang authority na mag-sentence ng death penalty, na magbigay ng death penalty sa mga may kasalanan. So, ang authorized lang na magbigay ng death penalty yung Rome. So, yung representative ng Rome at that time, Pontius Pilate, so kaya dinala nila si Jesus kay Rome para sentensyahan ng kamatayan. Okay? But ito si Rome, no? Ito si Pontius Pilate, no? Alam natin yung story, no? Nung iniimbestiga niya si Jesus, wala siyang makitang reason na worthy of death penalty. Sabi niya, hindi makitang point, no? Bakit gusto niyo ipapatay ito? Wala akong makita, sabi niya. Sabi niya sa mga tao, di ba? If you basahin niyo yung kwan na yun, no? Mag-Holy Week na naman, no? May mga mabalik na naman yung mga istorya na yan. So, Passover nung time na yon. May costumbre noon, pag Passover, mayroong kriminal na pinakakawalan. So, gusto sana ni Pilate na pakawalan si Jesus. So, tinanong niya, Passover, no? Magpapakawala tayo ng isang kriminal. Sinong gusto niyong pakawalan? So, iniisip niya, si Jesus ang papakawalan. Aba, surprise of all surprises, iba yung sinabi, no? They clamored for, si Barabbas ang pakawalan, eh. Sa Barabbas, isang hardened criminal, yung pang gusto nilang pakawalan kaysa kay Jesus, no? Tapos hindi, si Barabbas ang pakawalan natin, pakawalan nyo, si Jesus, ipako sa cross, crucify him. So, walang magawa si Pilate, no? Politiko, politiko, syempre, kailangan magpapamukha ng mga tao, otherwise, i-report ka doon sa taas, sabihin, hindi mo ginagawa na maayos yung trabaho mo. Okay? So, kailangan yung politiko, syempre, gusto yan, maging mabango sa tao. Diba? So, gusto niya maging pleasing sa mga tao. Gusto niya i-please yung mga tao. Siyempre, yan ang characteristic ng mga politicians, men pleasers, Diba? Gusto niya, so i-please niya yung mga tao. Sige, yan ang gusto niyo. Bahala kayo. Tapos, tinanong niya, anong gagawin kay Jesus? So, yun ang greatest question. Then, what shall I do with Jesus who is called Christ? So, yun ang tanong niya sa mga tao. What shall I do with Jesus who is called Christ? Now, ask that to yourself. What do you do with Jesus who is called Christ? So you see, kung ano yung greatest question, ang pinakamahalagang tanong dito sa mundo is, what will you do with Jesus who is called Christ? Lahat ng tao, eventually, kailangang sagutin yan. Whether in this life or pagdating doon, tatanungin ka pagdating doon sa judgment seat, what did you do with Jesus who is called Christ? Ay, inignore ko lang. Ay, sorry. Inignore ko lang si Jesus. Ganun ba ang isasagot nyo? Ay, narinig ko yan, pero wala lang. Mas maraming importanteng bagay sa buhay ko So, wala sa akin yan, si Jesus. Or, did you treasure Jesus? Did you consider Him as your treasure?
Or did you just ignore Him? Yung sagot mo, kapatid, will determine saan ka pupunta. You get the point? You know how important this question is? Para akala mo, it's not, hindi accident na isinulat. Ipinasulat ni Lord sa scriptures yung tanong na yon. Because yung tanong na yon, tanong sa lahat ng tao. At sasagailangang, whether you like it or not, kailangang sagutin ng lahat ng tao yon. Okay? So, it's between you and the Lord. Kung anong sagot mo sa tanong na yon. Do you really in your heart treasure Jesus? Do you really believe in Jesus? Or you are apathetic towards Jesus? Or wala kang pakialam kay Jesus. Basta ang importante sa akin yung ambisyon ko, yung plano ko sa buhay, yung pamilya ko, yung karir ko, yung pera ko, yung ari-arian ko. Yan si Jesus, wala. Pwede siguro, pag may problema ako, tatawag ako sa Kanya. Baka sakaling masolve yung problema ko. Ganon ba ang tingin mo kay Jesus? Parang genie in a bottle? May wish ako, Jesus. Pwede bang bigyan mo ako ng 3 wishes? Marami tao, ganon yung tingin sa Panginoon Ganon yung attitude when it comes to Jesus. Akala nila, pwedeng yung wala lang ba? Hindi siniseryoso, kumbaga, hindi ako seryoso dyan. Baka masira ang ulo ko, wag mo seryosohin si Jesus, basig mabuang ka. Wag mo seryosohin ng Bible, basig mabuang ka. Kapatid, hindi pa tayo nagbabasa ng Bible, buang natadaan. Di ba? Hindi pa tayo nagbabasa ng Bible, sira na ang ulo natin. Because bagsak tayo sa kasalanan In fact, we are under God's condemnation. Di ba sabi ni Jesus? Sa John chapter 3, the stands, who does not believe in me stands condemned already. So, wala pa tayo ginagawa. Condemned na tayo Pinanganak pa. Sabi ni King David doon sa Psalm, I was sinful at birth. I was sinful from the time my mother conceived me. Pinanganak pa lang tayo, nandoon na tayo, palubog na tayo Pinanganak pa lang tayo, we're already marching towards hell. And it's only the grace of God that we are able to get out of that predicament. Grasya lang ng Diyos na nalihis tayo. Dahil pinanganak tayo dito sa mundo, doon ang direksyon natin Lahat tayo papunta sa kumunoy. We are all marching towards hell. If not for the grace of God, hindi tayo maaalis doon sa direksyon na yon. Lahat tayo doon. Walang exception. Huwag mong sabihin banal ka, huwag mong sabihin religyoso ka, huwag mong sabihin edukado ka, huwag mong sabihin mabait ka. Lahat tayo. Apart from Christ, sabi niya, you can do nothing. Apart from Christ, wala tayong pupuntahan. Lahat tayo doomed to perdition. Okay? So, okay, so kaya nga, yung binasa natin kanina, Matthew 12:13, sabi ni Jesus, di ba, he who is not with me is against me. He who does not gather with me, scatter. So nagkakalat. Kaya tinan mo yung mga tao ngayon, kalat ang mga tao, nagkalat ang mga utak, kung saan. Sa social media, tinan mo yung mga pinagagawa ng mga tao sa social media, kalat-kalat ang utak. Sabog-sabog ang utak kung ano-anong pinag-iisip, kung ano-anong mga pinagpo-post. Kalat. Kasi, hindi nakikiisa kay Jesus. The only way na mapopokus ka at hindi magkakalat ang utak mo ay maniwala at i-treasure si Jesus sa buhay natin. Doon lang magkakaroon ng direksyon, magkakaroon ng liwanag, yung takbo ng buhay natin. Amen? Okay, so now comes sa ating scripture. Dito pala. Dating na tayo sa ating scripture reading for today. Okay, scripture reading natin ngayon, sabi, basahin lang natin ulit. Do not store up for yourselves treasure in heaven where moths and worm destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves in heaven, treasures in heaven where moths and worms do not destroy and thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there will your heart be also. The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body
will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then that light within you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So again, dito, hindi sinasabi ni Jesus na masama ang pera o na hindi tayo dapat magkaroon ng pera. Again, no, hindi ganoon ang gustong ituro ni Jesus. No? Sinasabi lang niya sa mga disciples niya rito, ay magkaroon kayo ng tamang attitude at pananaw when it comes to material things. Okay? Ina-address niya yung attitude and perspective toward material things. Okay? Kung ano yung tunay na treasure. Kasi may treasure na earthly, no? Which is nabubulok, nawawala, diba? Na nagde-devalue. Pero merong treasure na hindi nagbabago ang value at hindi temporal, eternal na treasure, yung treasures in heaven na tinutukoy niya. Okay? So, ang dapat kasi yung treasure on earth, yung mga material things, dapat yan tools or slaves lang yan, hindi yan dapat master. Tools or slaves lang yan so that we can serve the true master. Okay? God is the true master. Kasi pagka ang treasure mo, no, yung pinarallel niya yung treasure on earth at saka treasure in heaven doon sa dalawang master. So, two kinds of treasure, two kinds of master. No? Pag ang treasure mo in heaven, nandoon yung heart mo, therefore, ang master mo is God. But if your treasure is on earth, therefore, nandoon yung heart mo, therefore, ang master mo, money. Okay? And then, hindi pwedeng sabay. You cannot serve two masters at the same time. Kumbaga sa Tagalog pa, hindi ko pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Buka mo, paano mangyari yun? Puputulin mo yung bangka mo. No? Para, yung katawan mo, paano? So, hindi pwede. Sabi niya, you cannot serve two masters. Isa lang. Isa lang. Pipili ka lang. One or the other lang. Okay? So, yun yung point na sinasabi, maikling point ni Jesus dito tungkol sa treasure, two kinds of treasures and two kinds of masters. Okay? If you build your life on treasures on earth, we will be eventually on the losing end because they are temporal, eventually will fade in value. Kung doon nakabaso yung value natin, then yung hearts and passion natin doon sasama. So, yung treasure natin doon sa mga bagay sa mundo, doon sasama yung heart natin, nandoon. Pero kung yung treasure natin yung heavenly treasure, doon din yung heart natin sasama, doon susunod. Yun ang sinasabi. By heart, meaning lahat nung yung kabuuan mo, yung will, yung mind, yung emotion, at yung mga efforts mo, doon papunta. Pag sinabing your heart is where your treasure is, there will your heart be also. Okay? At pagka nandoon tayo nakapokus, you will spend all your energy, attention, and in maintaining and accumulating more and more of material treasure, material things. Ano mangyayari? You will never be satisfied. Hindi ka makukontento pagka yun lang, pagka doon nakapokus yung yung heart mo sa ganung klaseng treasure, hindi ka makukontento. You will never find contentment, no? Hindi ka masasatisfied. Yan naman ang sinabi ng writer sa Ecclesiastes. Ang sabi ng writer ng Ecclesiastes 5:10-12, he who loves money will not be satisfied with money. Or he who loves wealth with his income, this is also vanity. No, why pulos na? Vanity. When goods increase, they increase. Who eat them? And what advantage has their owner to see them with their eyes? Kumbaga, hanggang lang yan, hanggang lami lang tanawon ba? Di ba? Hanggang sa maganda lang tanawin, pero pagdating ng panahon, mawala din ang value niyan. Di ba? Kahit gaano, yung sasakyan, kahit gaano kagwapo, pag tumanda, pag naluma, wala na, di ba? Yung bahay, kahit gaano kagwapo paggawa. Pag ilang taon lumipas, anong mangyari? Di ba? Bubulok din yan. Yung tayo, katawan natin, gaano kagwapo ka, gaano kaganda ka, naging beauty queen ka pa. Pagtanda mo, wala rin.
lahat ng bagay sa mundo, lahat ng physical, lahat ng material, doon pupunta yan. Okay? So vanity, sabi niya, kung doon tayo nakapokus, it's vanity. No? Whenever goods increase, those who eat them increase. They increase. Those who eat them, and what advantage has the owner but to see them with their eyes? Sweet is the sleep of a laborer, whether he eats little or much. But the full stomach of the rich will not let him sleep. Nako, ito matindi. Bakit? Yung mga iba, masyado ripe pagkain, kahit busog na, sobra-sobra na. Sige lang kaon, ano nangyari? Di na makatulog. Yung iba, bangungutin pa. Diba? Sabi ito, habang dumadami yung mga bagay, dumadami rin yung kumukonsumo. Diba? Habang dumadami rin ang kumukonsumo. Wala rin, zero pa rin. Nauubos lang din. Diba? Ang galing ng wisdom, no, ng Panginoon eh. See? Wala rin. So, hindi ka makukontento niyan. Hanap ka, sige ka lang pangita. No? Hindi na matapos-tapos yan. So mabuti pa daw yung laborer, no? Mas na may pagkatulog. Pagka humagtrabaho kay kapoy, tulog, diretso. May problema. Yung dato, naku, nalak ko ba kaya yung gate? Basi kawat, sigsudlan, mga kawatan rin. Di ba? Hindi na makatulog. Yung aking bank account, baka ma-hack yung account ko, maubos yung pera ko sa bangko. Hindi ka na makatulog, iisip ka na. Mag-hire ka ng cyber expert para protektahan yung dagang kwartari mo. Diba? Mga kawato ng kinsay, mga bright niya. Diba? So hindi ka matahimik. Labor, habang dumadami yan, lalong dadami yung worries and cares mo. Diba? Alala ko merong isang, I don't know if you heard the name, J. Paul Getty, yung may-ari ng Getty Oil sa US, no? At some point in his life, siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Marag si Bill Gates o si Elon Musk karon, no? I think in the 20s, siya yung pinakamayaman noon sa mundo. He was the richest man in the world, no? Hindi lang sa US. Tibuok kalibutan. Merong reporter na niduol sa kanya, sabi, Mr. Getty, how much do you think is enough? How much do you think is enough? Magkano ba yung tama na? Magkano ba yung okay na sa'yo? Sabi niya, just a little more. Gamay na lang, gamay pa. You see, siya na ang pinakadato sa kalibutan and yet, hindi pa siya kontento. Kulang pa, gamay pa daw. Dugangan paggamay para makontento. So he cannot define contentment. Hindi niya ma-define ang contentment. In the midst of kadato niya, hindi niya ma-define kung ano ang contentment. Hindi niya masagot yung tanong na how much is enough. Because he was not yet contented with the amount of wealth na meron siya at that time. Now, ewan ko si Elon Musk, kaya akong tanongin ngayon, kaya isasagot ni Elon Musk or ni Bill Gates. So ganun, yan ang problema sa wealth of this world. Pagka wealth of this world ang pinahalagahan natin, ganyan talaga ang mangyayari. Okay? Again, hindi ibig sabihin, hindi importante yung mga bagay na yon. Ang sinasabi lang ni Jesus, kailangan tama yung perspective natin. Gamitin natin yung wealth of this world to gain treasures in heaven. Gamitin mong instrumento, yung wealth ng mundo, para magkaroon ka ng treasure in heaven. At paano natin gagawin yun? How do we do that? How do we do that na magamit natin ng tama yung wealth of this world to gain treasures in heaven? Okay? Okay, before we go to that, ito rin, ang importante, pagdating sa wealth, loose ang hawak natin. Maging loose yung hawak natin, hindi yung kapit ko ba sa wealth ba? Loosely hold those wealth para kung mawala, hindi tayo mag-uol. Diba? Kasi kung talagang, kapag nawala, sakit. Diba? Sakit sa dugan. Sige kang gunit, tapos nawala lang. Pero kung loose lang siya, ibig sabihin generous ka, hindi ka dalo. Diba? Pag nawala, okay lang. Balik bitaw na sa Ginoo. Diba? Diba yung attitude mo? Kaysa kung gina-hoard ni mo. Okay?
Kaya ano sabi ni Paul, no? Sabi ni Paul tungkol dyan. Sabi niya, I know what it is to be in need. Ito ang tunay na contentment, sabi ni Paul. I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. I have learned the secret in being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in need. I can do all things through Christ, who gives me strength. Okay? So yan ang contentment. Daghan. Okay, praise the Lord. Daghan. Lamig kaon. Di ba? Kaon. Kung naay pagkaon, kaon. Yeah, blessing. Pero kung kulang, antos sa. Di ba? Antos, baka gusto ni Lord na mag-fasting ka muna. No? Or magbawas ka muna kaya baka marami ng toxin sa lawas. Di ba? Minsan yung sobrang pagkain, yun ang nagiging lason eh. Di ba? Nagiging toxin to sa lawas eh. So kailangan balansyado. So, kaya hold on to worldly wealth loosely. Ang ibig sabihin ni Jesus. Huwag mong ayaw kuhaan masyado. Wal lang ba? Di ba? Kaya yung tubig, pagka ganyan, di ba, makakahawak ka ng tubig eh. Di ba? Pero anaon mo. Di ba? Mawala eh. Okay, so going back doon sa passage natin, tingnan natin, sa yung verse 24, no, at saka yung kinunik niya nga doon sa having two masters eh, doon sa wealth, doon sa treasure. Meaning, yung master, yung pagiging master, mutually exclusive nga, di ba? Cannot serve two masters. Okay? Either you will hate the one or love the other. Ganun lang talaga ang mangyayari dyan. Hindi mo mababalance talaga yan. Kahit gaano ka pa, kahit acrobat ka pa, magaling ka mag-balance, nakakaya mong tumulay doon sa alambre ng balansyado ka, hindi ka nahuhulog. Kahit ganun kakagaling, hindi mo mababalance yung serving two masters. Hindi pwedeng balansehin yun. Isa lang talaga. Either you will be devoted to the one and hate the other. Ganun lang palagi yun. Okay? Hindi mo pwedeng balansehin yung Diyos at pera. Isa lang talaga. Alin lang mas mahalaga. Okay? Hindi ka pwedeng maging master nung dalawa. Isa lang talaga ang master. Pipili ka lang kung sino ang gusto mong master. Okay? Again, no, a question. But now, how does one develop the proper attitude so that the earthly treasure does not become our master, but just a means towards serving God as our true master? Pwede yun. Okay? And accumulating treasures in heaven in the process. Okay? This is where verse 22 and 23 come in. Kung babasahin, no? Basahin natin yung scripture reading kanina, no? Balikan natin. Kung basahin lang natin siya ng casually, parang ano kinalaman nung mata doon sa treasure in heaven, treasure on earth, at saka two masters? Bakit may siningit si Jesus na the eye is the lamp? Anong connect nun doon sa topic? Diba? Yung topic na treasure, tapos two masters, anong connect nung mata doon? Anong connection ng mata? Bakit nakasingit dito yung the eye is the lamp of the body. Okay? Dito makikita natin yung wisdom ng true master natin eh. Kasi actually, no, yung mata dito, ginapit lang siyang ng metaphor for our perception. Di ba? Yung mata kasi ginagamit para ma-perceive natin yung mga bagay sa physical world natin. Di ba? Kaya eye is the lamp. Kumbaga, yung liwanag na pe-perceive natin through the eyes eh. Di ba? Kaya nga kinumpare niya yung eye is the lamp of the body. Okay? Doon pumapasok yung, dahil sa mata natin, yung napiperceive natin yung liwanag, makikita natin yung mga bagay-bagay. So, in the physical sense. But, ang point ni Jesus dito is the spiritual sense of perception. Nagpe-perceive tayo spiritually kung paano nagpe-perceive tayo physically through the eyes.
So ginamit niyang ano yung mata. Sabi niya kung healthy, kung good ang mata, eh di liwanag. Liwanag. May liwanag, kita mo. Pero kung bad, sabi niya, darkness. Yung liwanag mo, imbes na liwanag, darkness yon pag bad ang mata mo. Sabi sabihin, hindi ka makaperceive ng tama, hindi mo makita ng tama yung mga bagay-bagay. Pag bad yung mata mo. So in like manner, in the spiritual sense, ganun din. Kung wala kang spiritual vision, kasi ang mata is for vision, di ba? So merong tinatawag na physical vision, meron ding spiritual vision. So yung spiritual vision, ganun din. Pagka madilim ang spiritual vision mo, hindi mo rin maintindihan yung mga spiritual things. Kaya, naliligaw ka kung alin ang tunay na treasure. Kaya ang napopokus ka ngayon sa material treasure. Kasi madilim kasi yung perception mo eh. Ang mundo madilim eh. Kadiliman yung mundo eh. So ang tinitingnan mo, yung kadiliman ng mundo, anong nasa mundo? Physical, material treasure. Di ba? Para makita mo yung heavenly treasure, kailangan yung mata mo, perception mo, good or tama. You get the point? So, ganun yun. Para makita natin yun, kailangan tama ang ating mata. Nasa good condition yung mata natin. Spiritually speaking, spiritual eyes. Kumbaga, good ang ating eyesight. Sabi niya, para ma-perceive natin yung difference between earthly and worldly and between the true master, God, and the money as master. Pag bad yung eyes mo, ang master mo, money. Ang focus mo, earthly wealth. Pero kung good ang eyes mo, ang focus mo is God and treasures in heaven. Gano'n lang sinasabi ni Jesus. Focus, kumbaga, yung eyes mo kasi ang magbibigay ng focus. Di ba? Kung paano nagbibigay ng focus yung physical eyes, ganoon din magbibigay ng focus yung ating spiritual eyes. Okay? Kaya yung condition ng ating vision will determine kung sinong master ang susundin natin. Okay? At kung saan tayo magso-store up ng treasure. A good and healthy eye connotes a recognition of who our true master is. At meron pa isang parable, no? To close. No? May isang parable na sinabi si Jesus na pwede na magamit nating illustration dito. Alam niyo yung parable of the vineyard? I got this from from a devotional ni John Piper. Alam niyo yung story ng parable doon sa parable of the vineyard owner? Merong isang landowner, may farm, meron siyang vineyard. Tapos, paglabas niya nung umaga, sabi, naglalakad siya, ang dami niya nakita yung standby. Mga standby ba? Siguro, baka inom-inom ba? O sabay kung sa atin ngayon, no? Or nagkakarakross niya, or ano lang ginagawa? Idle ba? Sabi niya, gusto niyo bang kumita? Yan, ato mo sa kwan. Ato mo sa akong vineyard, trabaho mo dito. Bayaran tamo ani. Sweldohan ko kayo ng ganito. Okay? So, okay, punta. Lipay ng mga tao. Siyempre, meron silang kagkakitaan. Sa pagtanghali, lakad pa rin siya. Meron na naman. Naanapod. Kayo. Wala din kayo trabaho. Gusto niyo magkakuan? Ato pa sa vineyard na ako. Trabaho mo. Bayaran ko ka ani. Ano yung bayad ko sa inyo? Udto na, no? Pagkahapon, meron pa rin. Hapon na. Pa rin, nakita pa rin siya. No, yan ang story, no? Sa Matthew 20. Sige, sabi niya, trabaho kayo doon. Ito ang ibayad ko sa inyo. Alam niyo ba, yung in-offer niyang bayad, pare-pareho. Yung una, yung sa umaga, ito ang ibabayad ko sa inyo. Yung sa tanghali, ito ang ibabayad ko sa inyo. Yung sa hapon, ito ang ibabayad ko sa inyo. Pare-parehas ang rate. Hindi mas malaki yung sa una. Pare-pareho. Sugod pa sila. Okay, pagkahapon na, bayaran na. Magbabayad na. Paghapon. Tinawag na. Tinawag muna yung pinakahuli. Yung pinakahuli na ito. Lipay sila.
Tapos yung sumunod, yung pandantanghali. Paghapon, pareho lang yung gibayad. Pero okay lang yun sila. Okay lang yung tanghali. Sige. Yung maagang nagbayad, sabi niya, ako siguro tagkuhan na eh. Ako siguro ibayad sa ato. Kaya yung ulahi, oo na may gibayad. Gamay na may trabaho nila. Ito binayaran ng ganito. Ay di nung binayaran sila, mauna gihapon ang gibayad. Yung sabot. O may sabot. May sabot man sila. Di nagreklamo sila. Bagulpol sila. Ano? Parehas lang man sa kuhan. Sa nahuli. Ngayon, dugay man may nagtrabaho. Buntag pa man may nagsugod trabaho. Sila karon lang, parehas naman. Kasi ang nasa isip nila, labor laws. Ang parable nito, kingdom eh. It is a kingdom parable ito of the kingdom of heaven. Hindi ito teaching on labor laws. Mali ang utak nila. So, tingnan natin ang conversation. Tingnan natin ang conversation. Kinuha ko sa King James kasi maganda yung term. Because of the term. Sabi doon, but he answered to one of them, and he said, friend, I do thee no wrong. Didst thou agree with me for a penny? Hindi ba nagsapot tayo? Ito ang ibabayad sa inyo? Sabi hanggang eh. Take what is thine and go thy way. I will give unto this last even as unto thee. Gusto ko ibigay doon sa huli, pareho sa inyo. Yun man ang sabot na to. Nisugot man mo. Diba? So, wala. Hindi ba ako pwede demanda? Hindi ba pwede kasuhan? Nagsabot na eh. Pumayag ka dyan eh. Diba? Ngayon ka lang nagre-reklamo dahil dahil sa nangyari, okay? So, sabi niya, take what is thine and go thy way. I will give unto this last as I give unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with my own? Bakit? Wala ba akong karapatan kung anong gusto kong gawin ko sa pera ko? Kung anong gusto kong, paano ko gustusin ng pera ko? Gusto ko ipamigay ito or ibayad ng kung how much gusto ko ibayad? Wala ba ko'y karapatan, ba ko'y katungod, anak? Oh, sabi niya. So, sabi, is thine eye bad because I am good? Or am I generous? Masama ba yung mata mo? Bad ba yung mata mo? Di ba yung sabi kanina, if your eye is bad, in the original, yung term na bad doon sa Matthew, if your eye is bad, parehong word na ginamit dito. Is your eye bad because I am good? Masama ba yung mata mo dahil mabuti ako, dahil I'm generous? You see, pag hindi tama yung ating perception, hindi maayos yung paningin natin, yung mabuti, masama sa atin eh. Di ba? Imbes na makita niya yung generosity ng owner, imbes na i-appreciate nila na generous, uy, kag-generous ba? Kapaayo man yung tawhanan, no? Very generous, gamay lang ang gitrabaho, bayaran po pareha sa amuwa, pakabuutan ng tawhana. Hindi eh. Anong attitude? Hindi, unfair ka. Hindi tama ito. Hindi tama itong ginawa sa amin. Injustice ito. Ano injustice doon? Nagsabot banta. Kumbaga, kung nagkontrata sila ipapakikita lang siya, may kontrata, ito ang kontrata natin. Ano injustice ang sinasabi nyo? Sometimes ganun tayo with God Tara natin, God, injustice man itong nangyari sa akin. Lord, nga nung nag-alagad man ko sa imo, nga nung naingon naman ako kinabuhi. Nga nung nagkasakit man ko, nga nag-ministry man ko. Nag-obey man ko nimo. You get the point? Sometimes ganun yung attitude natin Yun ang gustong i-correct ni Jesus dito sa mga disciples sa pagtuturo niya nito Okay? Kasi kung ganun ang attitude natin, ang mangyayari, katulad yun, you remember yung mamamatay yung sa cross, sasabi ng isa, Lord, remember me when you come into your kingdom. Kasi yung parable na ito, kingdom, tungkol sa kingdom ito Parable ito about the kingdom So, ang sinasabi niya, pagdating sa kingdom, pili ang Ginoo, pareho tatanan. Kahit nauna ka, pareho lang. Kahit nahuli, karoon lang siya ni Tuo, tapos namatay, dito gihapon, tapos ikaw dugay ka na nag-alagad, pareho lang mo, magreklamo ka, Lord, unfair yun, siya bago lang, ako dugay na, bakit pareho lang kami? Yun nga, yung namatay sa cross na kasama ni Jesus,
Sabi niya, Lord, remember me when you come into your kingdom. Sabi ni Jesus, today you shall be with me in paradise. Siguro yung ibang mga relihiyoso, uy, ano na, at man siya langit niya, o sa may gibuhat na? Ha? Nag-ministry ba na siya? Nag-disciple ba siya? Nag-preach ba siya? Nanong malangit man, ginahapon siya. Ako, dugay na akong nag-alagad, daghan ako gihaguan sa pag-alagad sa Ginoo. Unya, pareho lang kami. Unfair na, unfair. Hindi ka, when it comes to God's kingdom, walang unfair sa Ginoo. Pata sa Ginoo, hindi unfair yun na giluwas niya yung isa na mamamatay na, ikaw, dugay ka pa mamatay. Ay gusto mo, ganun ka rin. Nung nagtuo ka sa Ginoo, patay ka na diretso. Hindi, iba, may gibuhi ka pa, naluwas ka, gibuhi ka pa karon, kaya naapay ipabuhat sa imo. Di ba? Ay, reklamo nga. Pareho, kapoy rin ni Juan. See, when your eye is bad, see, is your eye bad because I am good? No? Dahil mabuti ang Ginoo, mabuti yung owner ng vineyard, galit yung tao kasi bad ang eye niya. Kasi kung good ang eye niya, kung good ang eye nito, ang magiging response niya, uy, maayo good ning tawhana. Napakabait nitong taong to. Napaka-generous nitong taong to. Tapos matutuwa siya doon sa blessing na tinanggap ng iba. Hindi sila natuwa doon sa blessing na tatanggap ng iba eh. Sometimes ganun din ang maraming mga Kristiyano kunuhay na hindi natutuwa pag nabe-bless yung iba. Do you feel that way sometimes na na-bless yung iba? Tapos ikaw hindi. Unya, mas grabe ang gihago nimo. mas matindi yung pinag-serve mo pagkatapos, mas na-bless pa yung hindi, yung konti lang ginawa. Do we have that kind of bad eye attitude dahil generous, dahil hindi natin alam bakit binigyan siya ng gano'n ni Lord. Baka may malaking need siya. Mas malaki ang need niya kaysa sa'yo, kaya siya binigyan ni Lord ng gano'n. How do you know? Di ba? Magrereklamo lang kaagad tayo based on what we see on the surface. But if our eye is good, we are able to see beyond the surface. Madidiscern natin kung ano yung plano o tumong sa Ginoo. Kaya isiningit yung issue dito ng eye. You get now? So very relevant yung ano doon. Very relevant talaga yung pagisingit ng ano yan. Hindi yan nagkamali lang si Jesus. Mali yata Jesus, out of place yata itong ano na to itong verse na to dito No? Doon talaga, para doon talaga yon. It is really intended there to emphasize, to teach them an important lesson and to emphasize the point. Okay? And so, in closing, ano yung takeaway topics natin dito sa ating nadunggan karong adlaw? Okay? To treasure Jesus is simply to be a true disciple of Jesus. Okay? If you want to treasure Jesus, you need to be a true disciple of Jesus. Ganun lang kasimple yun. Okay? Ay, yung discipleship, actually, simple yan. Hindi naman complicated ang discipleship eh. Kaya lang, costly. Okay? Discipleship is simple. Discipleship is not complicated, but it is costly. Alam mo yung costly? Costly. Merong gasto. May gasto. Merong cost. Merong yung salvation, libre. Salvation is free. Di ba? Your salvation is free. Kaya lang, it is not cheap. Di ba? Alam niyo yun, yung atong kaluwasan, libre lang na, pero hindi na barato. Meron bang libre na hindi barato? Di ba pag libre, barato dapat yan. Pero ang salvation, iba. Libre siya, pero hindi siya barato. Hindi mo kayang bayaran ang salvation. Because ang ibinayad doon is what? No less than the blood of Jesus. Who can buy that? Sinong Elon Musk, sinong Bill Gates ang kayang bilhin yung blood ni Jesus?
Oh, pero libre yun. Libre sa atin yun. No? Magtuo lang ta sa iya, madawat na to ang kaluwasan. Pinaagi sa iyang dugo. Okay? But, again, it is not cheap. It took Jesus his own blood. Jesus paid a heavy cost to save us. So, ganun din sa discipleship. Simple siya, hindi siya complicated, pero may cost. Merong libro yan The Cost of Discipleship. Kung nabasa niyo yung book na yun, was the author of the book. Maganda basahin yung libro na yun. The Cost of Discipleship. Dito na ito masabtan, no? What it means to be a disciple of Jesus and what it means to treasure Jesus. Okay? So, Jesus paid a heavy price, his own blood, and that is far more expensive than any treasure this world can ever offer. And sa mga igsoon, let us treasure Jesus. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa yung mensahe sa amin sa umaga ito, na ikaw nga ang dapat naming maging tunay na treasure dito sa kalibutan, hindi lamang dito sa kalibutan, but for all eternity. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkamaayo, sa iyong grasya, sa iyong love, that you gave your life in order to save us from eternal damnation. And for that we are forever grateful, and we will always treasure you in our hearts and live in accordance with your call upon our lives and share that good news to everyone you are